mapunta sa likod ng bahay. Nakakita siya ng butas na tinatakpan ng mga dahon. Pagkatanggal ni Anthony, halos masuka. Samot-saring nabubulok na laman ang tumambad sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si Anthony. Kaagad niyang nilinis ang lugar. Tumagal ito ng ilang oras bago matapos. Kaso nga lang pagkabalik niya sa harapan ng bahay, naroon pa rin yung lalaking may puting buhok. Medyo madilim na mga oras na yun. Nakatitig pa din sa bahay. Kaya naman ng mga oras na ito, lalapit na sana si Anthony doon sa lalaki. Bagong lipat ka dito? Aba, matagal na panahon na magmula nang may tumira sa bahay na yan. Mag-iingat ka. Huwag ka agad magtitiwala. Nagulat si Anthony. Hindi kaagad nakasagot. Pagbalik niya ng tingin doon sa lalaking may puting buhok, wala na ito sa harapan ng bahay. At yung matanda naman na nakausap niya, naglalakad na din palayo. Nakaramdam ng kakaiba si Anthony pagkatapos nun. Bigla niyang naalala yung binigay na sulat ni Jaime. Dali-dali siyang pumasok ng bahay at tinignan ng sulat. Ang nakalagay, "Ito na ang huling kabayaran sa sumpa ng angkan." Matapos nun, bumukas ang pintuan. Dahan-dahang lumabas si Anthony. Merong itim na garapon. Pagkasilip niya, isang tenga ang naroon at merong itim na hikaw. Nakarinig siya ng tapak ng mga paa. Lumalapit sa kanya yung lalaki na merong puting buhok. Ramdam ni Anthony ang bigat ng presensya sa buong lugar. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi maikilos yung katawan ng mga sandaling iyon. Sa bawat hakbang ng lalaki papalapit sa kanya, ramdam ni Anthony ang pagtibok ng puso na parabang unti-unti siyang nahihirapang huminga. Ilang sandali na lang tuluyan na itong makakalapit. Kaso nga lang hindi pa rin makakilos si Anthony. Kabayan, kumusta? Pasensya na, ngayon lang kami nakabalik. Dahil matagal inantay ang pagbabalik ng tatlo, nawala sa isip ni Anthony yung matanda na merong puting buhok. Dali-dali siyang lumapit doon sa tatlong kalalakihan upang kausapin. Buti naman nagpakita kayo. Ano bang nangyari? Akala ko, naisa nyo na ako eh. Pasensya na, boss. Talagang pinagplanuhan lang namin yung bahay mo. Ito pa nga oh, meron na kaming listahan ng mga bibiling materyales. Ibigay mo lang yung pera sa amin. Kami nang bahala dyan. Ilang sandali ang lumipas dahil sa pag-uudyok ng mga kalalakihan at pangako na matutulungan si Anthony doon sa bahay. Binigyan niya ng pera ang mga ito, pambili ng materyales sa tahanan. Wala na siyang nagawa dahil bukod sa pangungulit ng mga ito, nararamdaman din ni Anthony handang pumatay ang tatlo makakuha lang ng pera. Habang tinitignan ang tatlong lalaki, naalala ni Anthony yung matanda na merong puting buhok. Wala na ito sa lugar. Muling kinilabutan si Anthony nang makita yung garapon na naroon sa ibabaw ng mesa. Merong tenga, may itim na hikaw. Parang pinaglalaroan ako ng mga nakatira dito ah. Akala siguro ng mga to porket balikbayan, hindi kayang makipagsabayan sa kanila. Pwes, kung yan ang gusto nyo, yan ang ibibigay ko. Dali-daling nilapitan ni Anthony ang garapon. Saktong paghawak niya, humangin ng malakas. Muli niyang nakita yung matanda na merong puting buhok.
mula sa harapan ng tahanan, nakatitig sa kanya. Manong, ano bang problema mo? Ano bang problema niyong lahat? Nawala ang takot na nararamdaman ni Anthony. Napalitan ng galit, inis, pagkadismaya kung paano siyang itrato ng mga kababayan. Dali-dali niyang sinundan yung matanda papasok ng gubat. Nilamon ng galit. Hindi na napag-isipan ang susunod na gagawin. Ang mahalaga para sa kanya, magkaroon ng sagot ang mga katanungan. Kaso nga lang habang naroon sa gubat, unti-unting nawala ang tapang ni Anthony nang mapansin ang presensya sa loob. Madilim, buhay na buhay ang mga puno. Parang sobrang daming nakatitig sa kanya. Nakakarinig din ng iba't ibang huni si Anthony na parang hindi nagmumula sa normal na hayop o insekto. Pero ang pinaka nagpalala ng sitwasyon, yung mga tapak ng paa. Rinig na rinig ni Anthony na merong sumusunod sa kanya. Sunod-sunod na ang kaganapan, kasabay ng mga yapak ng paa. Kaluskos at angil na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Dito na tuluyang napatakbo si Anthony. Lubhang pinagsisisihan ang pagsunod sa matanda. Ano bang nangyayari dito? Isa demonyo lahat ng tao dito. Tulungan niyo ako pakiusap. Tulungan niyo ako! Dala ng matinding tensyon, kamuntikang mamatay si Anthony sa pagkahulog sa bangin. Naupo na lamang siya. Nanlambot ang tuhod sa kaganapan. Maraming salamat po. Akala ko talaga mamamatay na ako eh. Ha? Teka, ano to? Walang pagdadalawang isip. Dali-daling tumakbo si Anthony papalayo sa lugar. Teka, anong nangyayari sa akin? Parang nahihilo ko ah. Tubig. Nauuwaw ako. Kailangan ko ng tubig. Tuyong-tuyo ang lalamunan ni Anthony ng mga sandaling ito. Hirap sa pagkilos dahil sa bawat paggalaw. Para bang umiikot ang buong paligid. Napapansin din ni Anthony na parang merong anino ng tao na nakatitig sa kanya habang naghihirap. Pinagmamasdan ang bawat galaw. Ano ba tong nangyayari sa akin? Bakit hindi nawawala yung uhaw ko? Halos maubos ko na yung lahat ng tubig ah. Dala ang lalagyan ng tubig. Sobrang pagod. Napaiga na lang si Anthony. Unti-unting nawalan ng malay. Tao po! Tao po! May tao ba riyan? Nakabalandra yung pituan mo! Ayos ka lang ba dyan sa loob? Biglang naging maayos ang pakiramdam ni Anthony. Dali-daling lumabas ng tahanan upang kausapin ang matanda. Nagbabaka sakali na mabigyan siya ng kasagutan. Kaso nga lang nang makita yung dalang hilaw na karne ng matanda, bigla na namang nagbago ang reaksyon. Bumalik ang labis sa pagkauhaw. Gamunggo ang pawis sa